Marami pa nga rin ang nakikita kong nagtatanong kung paano nga daw ba makita ang mga foreclosed properties ni Pag-ibig. Mag-open lang kayo ng Google sa inyong cellphone or computer, tapos i-type nyo lang yung Pag-ibig foreclosed properties. Pagkatapos, ang pipiliin nyo lang ay yung Pag-ibig Fund, yung pinakauna sa taas. At i-click nyo lang din yan. Same lang din ang gagawin kapag cellphone ang inyong mga gamit. At pag nandito na kayo sa website ng Pag-ibig, next yung i-click ay yung list of properties for sale. Ayan. Meron na din dyang steps to buy acquired assets. Pero dito muna tayo sa list. Tapos, 3 klase ang pagpipilian nyo dyan. Merong properties with no discount o yung first auction. Nandyan yung mga bagong labas na foreclosed properties. Tapos, next, meron properties up to 30% discount or yung second auction. Then, yung properties up to 45% discount or yung negotiated sale. Tapos, balik tayo dito sa may first auction, yung no discount. Bali, mag-sample lang tayo para makita nyo. Pagka naklik mo na yan, makikita mo meron dyan Davao Housing Business Center, merong Naga Housing Business Center, tapos meron din NCR, meron din Zamboanga. So, dun tayo pupunta sa may NCR. Kailangan basahin nyo muna yung deadline ng acceptance of bid offers. May date dyan kung hanggang kailan kayo pwedeng maghulog ng mga gusto nyong i-bid na properties. Tapos nandyan din yung exact date kung kailan nila bubuksan yung mga hinulog nyo sa Dropbox. Dapat bago kayo maghulog sa Dropbox ay napuntahan nyo na mismo yung bahay. At sure na kayo sa napili nyo. Tapos i-click nyo lang yung may see list na button. At pag nandito na kayo sa PDF file ay basahin nyo muna yung guidelines nila. Maiksi lang naman yan, mga 3 pages lang yan. At ito na nga yung listahan ng mga acquired assets. Meron dyan condominium sa Metro Manila, single detached sa Bulacan, Metro Manila at Rizal. Meron din sa may Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna at marami pang iba. Ayan, pili na lang kayo dyan. Nandyan din yung details ng property, kung anong type, yung mga CCT number, lot area, floor area, tapos yung minimum bid price. Meron ding required gross monthly income, ayan po. At dyan nyo rin makikita kung occupied or unoccupied yung unit. Syempre kapag occupied ay may nakatira dun hanggang ngayon sa unit na yun. Ang alam ko kasi kapag occupied yung unit, tapos ikaw yung nanalo sa bidding, ikaw na ang makikipag-usap sa nakatira para umalis. At nakalagay nga din dito na as is where is. Kung ano man ang nakita mo sa unit, maayos man o maraming sira, ay ikaw na ang magpapagawa noon. Nakalagay na nga din dito yung mga form na fill upan mo. Meron silang 3 modes of payment. Meron silang cash basis, short-term installment, at long-term installment. Nandiyan din nakalagay yung mga lugar ng Dropbox nila. I-sure mo lang na maayos ang pagkakasulat mo sa mga form nila. Tama ang spelling at walang bura-bura. Kaya ano pang hinihintay mo, i-check mo na ngayon yung listahan ng mga properties. At baka nandyan yung gusto mong bahay para mabid mo na. Hanggang sa susunod na vlog. Bye-bye!